Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagong episode ng Is a Wrap. At nagbabalik ang kaibigan natin mula sa kalangitan. Magingay para kay WYG. Shout out. Hindi na kailangan ni shoutout, nandito na ulit ang kaibigan ko. At andito naman talaga siya. Nag-record lang ng mga huli. Kaya hindi nakakasama sa review. Pero men, hinahanap ka nila dito. At maraming salamat. At ano pare, at alam mo na, ang mga gantong bagay, pag tayo ang magkasama, may pagdedebatehan tayo na laban. So, sanay sila sa atin pre na mahabang usapan bago yung ano. Ngayon, bibigyan natin sila maikli lang na intro para lang maging familiar tayo. Napanood mo na ba tong Batas versus Sayad? Siguradong napanood ko na siya pero malamang malaki possibility na hindi ko na siya nabalikan. Matagal na. Pero siguradong napanood ko na siya. Ang pagkakaiba lang nun ay hindi pa ganun yung pagkakilala ko mismo kay Sayad. Hindi pa ganun yung pag-intindi. Nakakala ko yun na, tas lalo nung nagkakausap na tayo parang meron pa pala. Meron, men. May ika-apat na palapag pa sa sa baba. Yung ano tawag doon sa tunnel. Basement 3. Oo, sa basement, parang gano'n. So, men, ang pinili ko to dahil parang gusto ko lang ipa-appreciate sa mga tao yung mga na-miss na lines. Na minsan kahit hindi na reacta ng tao sa live, kahit ano na lang, kunyari, ikaw na lang nanonood mag-isa, alam mo yung self-appreciate, dun ka na lang na tao na parang, grabe yun ah. Tapos ipopost mo na lang, ganito ba yun? Oh, pero sa palagay mo ba man, ikaw sa opinion mo, mula sa mga experience mo, sa tingin mo ba yung mga tao o yung mga fans, possible ba na tumaas talaga yung average na maintindihan talaga nila na o may mga katulad lang natin na meron din tayong meron tayong style na talagang inaaral natin. Anong sa palagay mo? Siguro nasa ano yan eh, hindi lang sa, kasi hindi naman natin masisisi yung comprehension eh, di ba? Parang, para sa akin, feeling ko yung pagiging effective na speaker talaga yung pinaka ano dyan, kahit gaano pa kalalim. May mga katulad ni Emar eh, di ba? Emar, si Sendlock. Na parang left field tapos kaya pa rin yung kumbaga ito kaya pa rin maabot ng karamihan, parang gano'n. No? Yung parang naaral nila yung effect ng words. Di ba alam nila yung ng words and data talaga. At minsan pag nagtotalk ka ng positive, maging positive yung pakiramdam mo, negative. So alam din nila kung paano i-deliver ng tama para yung effect sa ano. Alam mo yun? Ngayon, kahit gaano ka kagaling mag-deliver, minsan talagang may nalalagpasan na punchline. Lalo na kapag kunyari, magkaiba yung puncher at saka katulad ni Sayad na malalim. Mismo. Si Sayad sumusuntok, pero hindi mo siya full na appreciate dahil hindi mo magigets agad. Kahit ako, hindi mo magigets ng live yun dahil ang daming yung mga situation na hindi pabor minsan, di ba? Minsan sabog yung mic, diba? Minsan sabog yung audio. So, may isa pa akong tanong. Sa team mo, ikaw mula sa pagkakaalala mo, na-meet mo siya at tinaral mo yung style niya. Si Sayad, somehow ba sinasadya niya na mas gusto niya yung gano'n na hindi siya maintindihan on the spot? O sa palagay mo may iniisip siya na eto lang yung mga tao na makakaget sa akin at sapat na sa akin yun. Parang gano'n niya iniisip yung mga lines niya. Or talagang in-up niya na talaga yung craft. Yung parang sacrifice na yung kailangan lang talaga na yung tao ngayon naman nagle-level up na yung crowd mismo. Kumbaga nag-level up na rin yung audio, yung mga speaker nila pag live, 'di ba? Parang mas maganda rin yung sinet ni Sayad na na standards. Mismo. Kasi kung di niya ginawa 'yon, walang gantong style. Walang walang mabubuong mga iba't ibang variation niya. Variation, diba? Variation. Hindi, totoo lang kasi nakakamanghalang is parang minsan may maririnig. Dati
Gusto ko yung flow niya. Yeah, flow pa lang yung rhyming, pero hindi ko pa alam kung ano pa yung inaano niya nun. Kasi gusto ko talaga balakid, loony, mga ganun. Isa sa mga nakikita kong sinasakripisyo. Mahaba na naman yung usapan. Hindi dati mapigilan yung pero isa sa pinaka nakikita kong sinasakripisyo niya, gumagamit siya ng mga termino na mas konti lang na porsyento ang makakaintindi, tulad ng mga inside di ba, inside bars na parang pero nasa grupo lang nila, yung mga ganun tipo. Pero ngayon mas naintindihan ko na mas magandang ginawa niya dahil ngayon yung tao na mismo yung humuhukay sa kanya. Mismo. Kumbaga, alam na nila pagsisayad, parang gano'n. Hindi siya basta-basta. Hindi pa lahat, pero kahit pa paano mas marami na yung taong nagbibigay ng flowers na deserve niya. Speaking of, si Batas din gano'n. Yung kung saan ito na yung run niya na kung saan ginamit niya na talaga yung Batas na pang back-to-back champion. Yung parang... So, isa buhay ito na pangalawang salang niya. So, hindi... Oo, tama. Pangalaman niya na to dahil yung una niya sila, Mel Christ, diba? So, sino ang nito? Pang ilan na laban yan sa isa buhay? Pangalawa. Pangalawa pa lang. Kumbaga, quarter. Nung oras ba na to, magkagrupo na sila? Hindi pa. Oo, ilustrado na sila. At saka kampotero ritmo rin. Kumbaga, magkahani sila. Yun yung maganda, diba? Parang... parehas sila ng difficulty man na si Batas, ganito rin yung ambag, ganito rin yung nilevel up. Mismo. Yung flow niya na siya lang nakakagawa, tapos si Sayed siya lang din nakakagawa. So, naging sobrang ni Batas? Kasi sa pagkaalala ko nung bata ako, dati hindi pa talaga siya ganun eh. May glimpse lang. Hanggang sa dumating yung panahon na ganun na siya binabali niya ni syllable, yung flow niya, yun na talaga. Hanggang sa ngayon, naging na siya man. Trademark, tas naging... trademark. Bars. Kasi ang daming nag-imitate, yung daming gumamit ng style niya. Napaka... Yung usapang ambag. Punching, yung puncher din siya, kumbaga per line sumusuntok. So, parehas sila nang nagawa sa eksena. Kasi ako paminado, puta. May impluwensya sila pareha sa akin, lalo na yung first Batas na squatter. Yung nadala ko pa, rage. Naging squatting pare. Rage, di ba? Parang... Yung squawking niya, naging squatting sa akin. Tapos napasa ko sa 3GS na. Tapos yung sulat ko naman na malalim. Gogi, dati nga ito, aminin ko sa'yo pare. Dati medyo na rin ako sa'yo sa mga ganun. Di pa tayo, siyempre ikaw kilala na kita, pero ako baka hindi mo pa kilala. Parang rin ako kasi siyempre tinatamaan ako. Parang naranasan ko maranasan ko talagang nasa laylayan. Mapunta sa laylayan. Tapos parang minsan may ganun kang may ganun katake yung sabi mo yung galing kay Batas na. Lagi naman akong lagi ako may disclaimer sa dulo. Ito, para lang sa banal to. Content lang yung anti-mahirap. Dahil, mahirap din ako eh. Yun nga yung pinapoint ko eh. So, ang pinaka-point doon, kahit sa kabila ng nakakaintindi ako, na tinatamaan ako, ganun naging effective yung pyesa mo. Tulad na yung sinasabi mo, dahil yun ay inspirasyon o impluensya ni Batas. Sabihin, naging ganun ka-laki yung effectiveness ng style niya. Diba? Yun. Dahil, tsaka parang si Batas talagang umpisa pa lang, bastos na talaga. Kumbaga, ang nakakatuwa doon yung pag-reinvent niya sa sarili niya na nagmatter yung Batas na bastos at yung Batas na pen game yung inuuna. Tapos ito si Sayed, ang achievement niya para sa akin yung hindi niya binago style niya. Hanggang ngayon malakas pa rin. Alam mo yun, parang damn. Ilan lang yung MC ganun man. Yung parang si Balakid, si Sayed, si Aklas. Malakas pa rin kahit anong panahon man. Si Looney. Alam mo yun, parang... Ang pinagkaiba lang, ang isa lang sa pinaka naging kakaiba nga dun sa mga binanggit natin. Yun nga, si Sayed, nakita mo yung... hindi siya nag-adjust. Kung nag-adjust man siya, para sa sarili niya pa rin preference. Hindi siya nag-adjust sa... At saka pinaka-late na na-recognize na si Sayed. Mismo. Kumbaga, kilala lang nila si Sayed na malalim. Siguro sa mga... circle ng mga writers, kilala kung gaano kataas yung niya. Naalala ko nga, yung writing ability niya. Naalala ko yung una ko siyang atang napanood, kung di ako nagkakamali. Unang beses ko siya na-appreciate. Yung laban sa Davao eh.
Kanino yun? Kay Nikki. Basta may sinyo ano nun eh. Sinyo... hindi. Sak Maestro, ata. Memsite. Hindi, late na yun eh. Kasi kung sinyo Nikki... Hindi kasi, ang Sak Maestro Memsite, na yun? Pakus Ganay. Pakus Ganay na na yun eh, na big stage na. Yung parang nasa baba pa sila. Sino yan? Bonnet ata si Sahid nun eh, sa pag-aalala ko. Si yun? Si Sak Maestro, kalaban niya sa Cagayan de Oro ata. Yun. Kung di yun yung dapat mapanoorin natin. Pero, alam mo yun, wala na mahabang usapan pa. Nakita na natin yung ambag nila parehas. At dito, titimbangin natin pre kung ganun pa rin ba kalakas kahit ilang taon na yung lumipas. Baka mas lumakas pa ngayon dahil mas naintindihan na natin. Sige, game. Guys, first time tayo nag 15 minutes. Game. Round 1. Subukan ko yung paliwanag. Unang banat sa kanya. Makinig kayo lahat. Tahimik tayo lahat. At susubukan ko ring magtanong ng mga kung ano meaning. Kung ano yung sige. Masasabi mo. Para sa akin to para sa akin lang sa ko. 2, 3, tahimik. Kala mo. Check. Sige, huminga ka muna ng malalim. Bago ako mag-umpisa na bumulusok. Baka sakaling matansya mo yung apoy base sa malalanghap mong usok. Ano yun man? Shabu reference yun man. Kamis, pwede nga no? Men. Panoorin nyo yung mga, tawag dun yung pagsasadula ng mga nagsashabu men. Matansya mo yung apoy. Teka, huminga ka munang malalim. Bago ako tuluyang bumulusok. Baka matansya mo yung apoy base sa malalanghap mong usok. Diba? Men, kahit sa pagluluto, men. Yun nga yung point ko sana na parang pwede siyang general. Yung sinasabi mong pagluluto. Meron pa. Pero, nung inano mo na, yung pa lang, yung setup pa lang, men, yun talaga yung first na inaano diba, niya. yung parang huminga ka muna malalim. Bago ka tuluyang putang ina, men. Napaka nun. Tapos, meron din isang parte, sinasabi niya na, pinapaamoy niya yung niluluto niya. Diba? Grabe no. Shit. Intro. Yun yung mga sinasabi kong gem na napapalampas. Pero ox na rin, no? Ako, at isa ako, aminado. Hindi ka naman nagaganon kasi. Yun nga eh. Pero aminado ako, hindi ko pa rin nakuha yung ganun. Galing nun. Tsaka yung parang sa lutuan, di ba, pag malakas yung apoy? Yun nga una ko nasa isip eh. Bago binasok yung setup na tuluyang bumulusok. Wala nang kinalaman sa pagluluto yun. Grabe. Woo! First 2 lines. Check. Tsaka parang wala lang sa kanya. Huminga ka muna ng malalim. Bago ako mag-umpisa na bumulusok. Baka sakaling matansya mo yung apoy base sa malalanghap mong usok. Kasi itong ihahain ko pagsubok, alam kong maunawain kang kaibigan. Kaya ano pa naman yung labagin ko ang batas ng minsan. So drugs nga talaga. Kasi diba? Alam ko tapos pa ihahain. Parang ihahain ko pagsubok. Tsaka alam kong mabuti kang kaibigan. Batas pare. Kaibigan natin din ng batas di ba? At saka sa mismong mabuti kang kaibigan, di ba? So kung mabuti kang kaibigan, nalabag mo yung loob niya. Yun nga. Tapos nalabag mo mismo yung batas. Aray ko. Ano ba naman yung nalabag kita ng minsan, di ba? Nadismaya kita ng minsan. Tangina. Tsaka ang ganda ng paggamit dahil ihahain ko pagsubok, first try or putang ina men. Fucking hell. Ang dami nag-react. Hindi, dahil lang sa first. Sa batas. Labagin ko ang batas ng minsan. At kung nagagawa ko din naman yun madalas ay para saan pa magpigil. O ayon sa batas ay krimen ng pagkitil. Basta unang bahalang maningil sa kanilang perwisyong tinamo. Legal pumatay ngayong gabi. Welcome to the purge, tangina mo!
Tsaka ano, men? Gago. May kinalaman sa batas. Napapanahon pa ka mo ngayon. Sobrang timeless talaga. Tinan mo tumama pa sa ganitong panahon natin siya ma-review na. Grabe yun. Ano yan? Total matagal ko naman. Madalas ko naman tong gawin. Ano ba, balabagin ko yung batas ng minsan. Total madalas ko rin naman yung ginagawa para saan pa magpigil. O ayon sa batas ay krimen ng pagkitil. Tangina nga. Ang galing ba? Tangina. Poet, men, no? Grabe, ano parang love letter nga talaga to, men, na pagpatay. Nasa ano siya? Nasa ano talaga siya, top tier ng mga writer sa Pinas. Hindi lang rapper. Writer, men. Writer. Feeling ko kung gagawa to ng libro, puzzle yung kakalabasan, men. Mismo. At ilang dekada ang darating bago mo ma-decode lahat, no? Grabe. Tsaka ito, men, pa isa-isa pa lang, tangina. At kung nagagawa ko din naman yun madalas ay para saan pa magpigil. O nga't ayon sa batas ay krimen ng pagkitil. Basta unang bahalang maningil sa kanilang perwisyong tinamo. Legal pumatay ngayong gabi. Welcome to the purge, tangina mo! Napakalakas ni sa Yadmin. Tangina, shit. Swerte ako dyan. Andiyan ka yan? Hindi, swerte yung nadali ko yan. Anong ira? Wala ka pa dyan? Wala pa. Ha? Wala pa. Wala ka pa dyan sa Wala Cup? pa. Mga ano to, 2014? 2015 pero papasok na kami. Okay. Semis kami. Ang angat ko lang sana ay mabigyan ka ng isang magandang laro. Pero tsak mas na naisin mong pumanaw kaysa mabuhay na bigo. Magpapaka-MS-13 to bukas pagkatapos ko pagmukaing bano. Sa sobrang kahiyan, malamang punuin mo na yung mukha mo ng tato. Tangina, MS-13, no? Mara Salvatrucha siya ba yun? Ano yun? Notorious gang sa US. anong bansa? Hindi. May bansa na ngayon yung mga ganun na may Mexico? Hindi rin. Wait lang, maalala ko yan. Tapos ngayon, nandun sa kanila yung pinaka dawa. Hindi ako sure. Pero isa sa pinaka mataas na seguridad na kulungan. Tapos lahat ng mga member. Kumbaga, kahit walang pinapasok na dun. May mga dokumentaryong gumawa nun eh. Gusto ko maalala eh. Para siyang kung anong bansa to. Hindi ba Portugal, mga ganun? Hindi, men. Ano siya, tunog Mexico siya, tapos parang Mexican rin lahi nila, parang Hispanic din. May L, parang may L, parang siya. Elepante? Hindi, amo na. Pero para siyang ganun, na parang... Nakalimutan ko yung Basta ang alam ko lang... Isa siyang bansa na parang ganun, mga Hispanic din sila, parang rin sila Mexicano. Ang alam ko lang, men, yung mga ganyan, puno nga talaga ng tato. Kasi ngayon yung reward. Para siyang tatak siya na... Parang sa atin. Kasama ka na meron tayong mga ganyang tribo dito sa atin, di ba? Na parang... warrior. Parang yun yung mga sila una na parang magkakaroon ng tato kapag bilang reward. Okay. So, para siyang teardrop sa mata, parang gano'n, pagka may nadali na. Lalo kapag parang, kapag ganda. kamag-anak mo, parang may gano'n, meron din silang gano'n tol. Parang may gano'n silang training na pag kailangan patay mo itong kamag-anak mo, gano'n. Para patunayan may loyalty. Tapos, matatatakan ka na, tatatuan ka na nun. Ganda, di ba? Panoorin mo yung mga dokumentary nun, marami nun. Dokumentary, sobrang ganda nun. Sakto, sige. Pero alam ko nga, marami silang tato. Sana ay mabigyan ka ng isang magandang laro. Pero tsak mas na naisin mong pumanaw kaysa mabuhay na bigo. Magpapaka-MS-13 to bukas pagkatapos ko pagmukaing bano. Sa sobrang kahiyan, malamang punuin mo na yung mukha mo ng tato. Ganda ng bagsak, di ba? At para di ka na mahirapan, kalimutan mo na may tsansa ka sa duelo. Kung ginagawa mo lamang bawat laban, panay suntok na walang buwelo. Na parang malakas, parang may dating, parang lahat na lamang kaya mong ipaghambing. Parang punchlines, puro parang ganon at ganito, parang rapper ka na yan. O ba't kayo parang nalito sa parang nagkampiyon? Parang makatang tunay, kaya pasisilat pa naman ako sa parang mahusay. Men, niya na... Gamit niya na yung pinakamalakas, men, kumbaga hindi mo na pwedeng gamitin yan, yung parang. At inang yan. At the same time, na i-breakdown niya yung mismong... Yung style ni Batas, na
yung ano pa lang, yung Ang suntok ganda. na walang buwelo. Kasi si Batas, mahilig diba, sa setup. meron siya setup na mahaba na ano eh. Punchline. Setup punchline na ano. Oo. Puncher na ano. So parang sa mo merong pang suporta lang minsan. Yun yung tinutukoy niya na Kumbaga sapa ka ng sapa, Oo. walang buwelo. hindi masyadong, kumbaga kulang sa diin. Pero maraming, Kung ginagawa. pero marami yung quantity. Oo, yun nga. Yun yung parang tinutukoy niya. Scoring. Tapos yung Ganda. paggamit ng metaphor na lagi may Ganda parang. nun. Ano yun? Suntok. Yung kakaparang mo, yung parang ginagawa mo lang suntok na walang buwelo. Tangin ang lakas nun. Fuck. Pero, mahusay nga ba talaga? Bakit parang hindi naman? Kadalasan ko sino maingay sila mismo yung walang laman. O na naiganong nakaraan, nagawa mo na kumota, pero bakit patuloy ka pa rin sa panlilimos ng suporta? Hindi ka na kontento, pagkaganit di ba pigil, di na tayo bumabata, ngayon pati pagtanda mo matitigil. Kasi yung Di na tayo bumabata. Pati pagtanda mo matitigil. Ganda nun. Putang ina. Napakasimple pero Ang ganda, no? ganda. Pwede kasing Tsaka yung suporta men eh. kung pagtanda mo matitigil, pwedeng mamatay ka o hindi ka nagtatanda. Yun yung tangina grabe. sila mismo yung walang laman. O na naiganong nakaraan, nagawa mo na kumota, pero bakit patuloy ka pa rin sa panlilimos ng suporta? Hindi ka na kontento, pagkaganit di ba pigil, di na tayo bumabata, ngayon pati pagtanda mo matitigil. Kasi yung daan ngayon, lubak bako, kumpara sa dati na banayad, kaya lahat ng lowrider, tangina nyo! Sigurado na sasayad! Low rider, Rider. batas low. Sigurado na sasayad. Tangina kahit di mo makita yung low rider eh. Magigets mo na lang yung low rider naka-lowered na. Kaya ano, ngayon yun yung primary image na ibibigay niya sa'yo, yung lowrider na motor. Diba? Tapos sumakto yung ano, mga low rider, mga dick rider ni Batas. Putang ina. na ano nga, dik sa akin kay Batas. Tapos ang ganda pa, di ba? Dahil yung daan ngayon, lubak bako. Kumpara sa dati na banayad, kaya lahat ng mga low rider, tangina nyo, sigurado na sa Diyos ko, doy. Tangina. Grabe. Halimaw, tangina. Nakakatakot yung ganyan. Siguro, kaya hindi ko siya masisimin po, nagjo-joke siya eh. Masyadong malakas Isipin yun. mo kung gaano ka chaos yung utak mo para makapag-produce ka ng mga ganyan. Tsaka ano men, kumbaga, kaya niya mag-freestyle eh. Yun nga yun eh. Bakit? Pero ba't siya mag-freestyle sobrang kung... nakayakap siya sa sulat niya. Ba't ako mag-freestyle kung sobrang lakas ng sulat ko? Parang ganun eh. Ikaw nga lang din na unang nagsabi sa akin na Galing niya sa talaga ano yun eh. mag-freestyle, hindi Galing lang siya, sa freestyle tournament yun. hindi lang niya ginagawa. Hindi siya bumibitaw sa Tangina. Gaganda kasi siguro yung sulat talaga. At Daan ngayon, lubak bako, kumpara sa dati na banayad, kaya lahat ng lowrider, tangina nyo! Sigurado na sasayad! Tangina, napaka-approve si Batas, diba? Si Shea, napatango. Kasi kung usapan lirikalan, yung mga nagagawa mo, nagagawa ko rin ng mas nakakawindang. Habang yung nagagawa ko, ginagawa mo rin. Sige, gawin mo lang! Ako yung ritmo ng kampo, yung il sa Hindi kayo nilalaro niya yung word na ginagawa ko. As in, parang mekaniko. Sige, gawin mo lang. Kasi ano eh, parang sinasabi niya sayad, permanenteng sira. Yun, habang yung mga ginagawa ko. sige, gawin mo lang. Knowing sayad, no? Dapat Ganda nun, no? Ganda. Pwede yun, kasi sayad eh. gawa ko rin ng mas kasi kung usapan lirikalan, yung mga nagagawa mo, nagagawa ko rin ng mas nakakawindang. Habang yung nagagawa ko, ginagawa mo rin. Sige, gawin mo lang. Ako yung ritmo ng kampo, yung il sa ilustrado, tamang ako rin yung rason kung ba't lagay mo delikado, kaya nahihibang ka na masyado kung tingin mo sa akin alagad. Pag naglabas ako ng bakanting at taol, matatauhan ka agad. Dati niya pa talaga nilalaro yung mga kung ano man no? Tulad ng mga pinanggalingan Matatauhan. ng kampo, ritmo, Ang ganda nun. il sa ilustrado, no? Parang Siya na una. siya talaga nauna maghimay-himay ng ganun, no? Tsaka yung ano, yung ano yung sabi niya dun? Yung matatauhan ka agad.
Yung kung pag tingin naglabas, kung tingin mo sa akin, alagad. Pag naglabas sa bakanting ataol, matatauhan Tatauhan ka agad. Matatauhan yung bakante. Tangina, grabe. Sa palagay mo, ito yung madalas na nangyayari minsan. Napag-usapan natin sa ibang episode na minsan tayo na lang na nakikinig yung nagbibigay pa. Nakakapagbigay ng snowball na kahulugan. Oo, feeling ko rin. Oo. Sa palagay mo, itong simple na paglaro niya na to, yung alagad, siya na yung gumamit ng alagad. Hindi pa. Pero siya yung gumamit kay GL. GL, godlike. Inulit niya ulit. Pero dito sa sa linya na to, tingnan mo kung tingin mo sa akin, alagad. Kabaong, matatauhan. Kaagad. Tangina. Tauhan tsaka agad. As in amo, parang ganun. Tauhan. Tapos siya alagad, pero alagad. Men, pwede nga talaga yan. Diba? Pwede talaga. Kasi nagamit niya rin kay GL na niya, diba? GL, godlike, alagad. Pag naglabas ako ng bakanting ataon. Kaya ngayon nga Kasi sa pagkakaalala ko, godlike. Ano ang pangalawang champion ni Batas? Romano. Ito yung... Si Romano, meron siyang ginamit na sagad. Galit ako, sagad. sa palagay ko, imposibleng makakalaban siya ni Romano na hindi papanoorin ni Romano yung laban na to. Nagamit niya yung basta siya talaga na una. No? Iba talaga. Men, ang kakatakutan mo sa kanya kasi parang originator siya ng wordplay, men. Mm-hmm. Kumbaga, hindi man maintindihan, pero pag ginamit ng mga sikat, men, di ba? Ang lakas ng epekto, pero dahil sa kanya, kilala siyang malalim na. Yeah. Isa nga yun sa natutunan ko na itong mga nakaraan talaga, men. Mga ginagawa natin to. Mm-hmm. Na ang daming mga linya na sumabog dun sa gumamit, yung pala, totoong gumamit na ng iba talaga. Kaso hindi nila na-deliver ng maayos. Yung iba hindi nila na-deliver ng maayos, pero most of na gumamit ay tinutulugan lang natin. Di ba? Tsaka minsan di ginagawang special Yung iba kasi sa sobrang lakas ng utak per line. Mm-hmm. Per line, puma-punchline, per line, may wordplay na nakatago. Hindi naman ganun kabilis yung processing ng... Naghihintay tayo. Yung standard na halos na nakakasanayan natin. Naghihintay tayo ng punchline sa ika-apat parang ganun. Tsaka bro, kumbaga, rapid ka pa mag-spit. Kumbaga, wala ka rin tigil. Yung iba nagpo-post Ito, bira kung bira Parang, wala siyang yun yung isa sa no? Masasabi mo na yun yung isa sa kung bakit nag-choke ang iba kapag wala reaction. Pero si Syed, alam mo na, mag-choke man siya o hindi, alam niyang wala siyang pakialam sa... Pero ito, perfect example ng perfect Syed. Tingnan mo naman, men. Crowd shaker lahat ng line. Tangina. Buka! Higa! Sara! Diyan yung ulo ginamit ko. Teka! Buka! Dura! Sara! Puta, hinampas pa yung sa'yo. 18. Naaalala ko na to. 18. No? 18 yun, man. Tangina. Hindi ito glazing, pero putang ina. Sino pang gagawa nun? Mismo. Tol. Ito. Di ba? Ito, hindi na ako tatawad. Wala ako 18 yan, pare. Bakit? Kasi ito, sa dami ng maakalaban ni Batas, mahihirapan na dahil yung mga malalakas na gamit ni Syed. Tapos hindi pa chippy pie punchline. Alam mo yung gigil talaga. Gigil talaga siya. Tsaka yung parang wala na sa kanya. May mind blown talaga sa niya sa alam mo yun. Sa stage presence niya, man. Mind blowing. Idol ko yun, pare, nagsabi nun. Tangina. Pero, niya kayo nun 18? Go. Pare, 18 yan. Ngayon, himayin naman natin ang Batas. Pare. Mismo. Tignan natin. Maraming napalampas dito, men. Sige. Sige. Tangina, 18. Highest ba yun? May nag-20 na yun, ha? Wala pa. 18, wala pa nag-20 na tayong dalawa. Oo. Ewan ko. Alam ko nag-20 na ako kay Looney. Anong laban niya? Deep City. Wala ako nun. Wala na. Tayo naman, di ba ako sila doon? Marami pa. Ito. Putang inang event dun. Angas ni Batas talaga, boy. Better than you, man. Tangina. Dito, ito originator din ng punchline. Sa sobrang dami niya ng punchline kada linya.
hindi niya na ini-emphasize yung mga, hindi niya nakikita na sobrang lakas ng mga ano niya, setup niya minsan. Pero neto mga nakaraan, nakakatuwa lang isipin na modulated na. Nararamdaman ko na si Batas. Siyempre bilang kuwi na alam natin yung style niya. Nung mga nakaraan mga uli niyang battle, naramdaman ko na na-appreciate niya na pag na-appreciate na siya ng tao. Dati medyo ano siya, yung galit. Unorthodox, galit o walang pakialam eh. Tangina! Pero lalo nung yung Goosebumps ko medyo yung sinabi niya dun sa Cebu na sulit na bayad niya. Parang natutuwa ako na natutuwa na rin siya ngayon na natutuwa yung mga tao sa kanya. Parang gano'n. Kumbaga, buti na lang tinaas ko pa yung standard kasi kung hindi, alam mo yun, magtitiis na rin tayo sa mababaw na mga bara. Tsaka gusto ko talaga pag yung nagsaswag siya ng matindi. Yung sa laban niya kay Sherman. Panis! Bonus round! Buta sabi ko. Grabe nga. Nandun ako live. First, alam ko, hindi, first node. First node ko pala, March, first round ng isa buhay. Second gen, wala ako niyan. Nung Sherman ba, anong costume ni Sherman? Para makarecall ko lang. Yung sila ni Batas? Oo. ISIS. Okay. Yun yung sunod. Na? Pwede. Sige, round 1 ni Batas, guys. Let's go. Teka, checkings lang, checkings. Kumagana, sir. Check! Tsaka ramdam mo yung disiplinadong tao to si Batas. Parang hindi balagbag, hindi... Ano siya? Ang pinakamagandang term, organized. Organized. Nakikita mo siya tao, pre. Kasi yung iba makikita mo dyan, lasing na lasing, lumalaban. Yung iba sabog na sabog. Yung iba batak na batak. Makikita mo organization na meron siyang ginagawa habang may pinaglalaban. Totoo. Diba? May trabaho, may nag-asikaso ng anak. Diba? Yun nga. Gina-organize niya, men. Di ba makikita mo naman pag yung isang MC, yung kumbaga wala sa sarili, kulang sa pahinga. Ito parang pumunta talaga dito at saka nag-prepare para sa battle na. Check! Ako, predator kung dumagdak. Oo, dating ko'y manimal. Visionary sa bawat battle, ako'y nagiging animal. Imposible maging supot, kahit matindi magkupal, lahat na harap sa akin luto. Tama pang stilong Hannibal. Ang matalo ko, mas malabo yun kaysa ang speed rap magbagal. Lalo na kung puro ka lang bilbul gamit na saluhan. Mamamalukot ko sa aking gagansa. Panginoon magdasal, gawin kong costume G na to. Sunog sa akin to natural. Kasi sa play to. Gawin kong costume G na to. Sunog sa akin to natural. Tangi. Lalo na kung gamit mo ay lalo na kung panay ka lang di bulbul. Gamit na sa lawal. Tsaka yung hindi ang ganda nun. Yung lahat ng hiharap sa akin, luto. Hindi, yung sa hindi siya support kahit magkupal. Matindi magkupal. Tangi. Diba? Halili. Lahat na harap sa akin luto. Tama pang stilong Hannibal. Ang matalo ko. Lahat ng iharap sa akin, luto. Lahat na harap sa akin luto. Tama pang stilong Hannibal. Ang matalo ko, mas malabo yun kaysa ang speed rap magbagal. Lalo na kung puro ka lang bilbul gamit na saluhan. Mapapalukot ka sa aking gagansa. Panginoon magdasal, gawin kong costume G na to. Sunog sa akin to natural. Kasi sa play itong kalaban ko. Sobrang whack ng rhythm. Utak mo, papata bro. Takot kang tuliin. Tutaw niya yung lamang niyo. Please lang, tumigil. Yung flow mo, arangan ko. Ako ay aneurysm. Yung flow mo, harangan ko. Ito ko ay aneurysm. Di ba yun yung yung may ipita ng ugat? Tangina yung flow mo, harangan ko. Tanginang yan. Yun yung kinamatay ng magbabara yung dugo sa utak. Magbabara yung ugat ng dugo sa utak mo. Alam ko cardiac arrest din yun pero sa utak siya. Mukhang maano tayo. Mukhang malalasing tayo dito sa punches. Grabe nga. Dami nakatawa. Pero maikli yung mga rounds at sobrang sick. Yun yung gusto ko sa Anil. Parang syempre magkaibigan sila man.
Kumbaga, tangin na respect mo. Ito yun eh. Style lang tayo. Wait talaga. Pag hindi mo pinagandaan, hindi mo mahal. Parang ganun. Parang di mo nire-respeto. Lalo sa kanila, sa mga tulad nilang tao. O hindi ko dadamay pamilya mo, pero puta, patay ka sa akin, sure ako. Parang ganun. Kaya dapat, yung mga magkakaibigan, maglaban lang, men. Hindi naman kailangan kalkalin yung di ba, yung buhay ng isa't isa eh. Saan ba nagsimula ang ideya na pag magkaibigan, hindi dapat maglaban? Sa kabila ng lahat ng nangyayari. Ganito yun ah. Tulad ng ng 3GS. Di ba? Naglaban sila, magkakaibigan pa rin naman sila eh. Siguro, parang... At marami pang iba. Hindi, kasi gagets ko rin yung sa iba. Kasi minsan, hindi mo maano sa sobra. Yung iba, hindi ka rin naman iniisip bilang kaibigan, di ba? Tapos biglang sasabihin, hindi damayan. Pero paglaban na, puta. Yung anak mo! Wala na. Di ba? Parang... nagigets ko rin kahit pa paano. Pero, totoo naman. Pero kung tingin nila tulad ko na sports tong battle rap, men. Tangin na. Kasi welcome, men, kahit kaibigan. Kasi kunyari magtatropa, di ba? Nag-sparring. Yun eh. Nag-basketball tayo, magbibigayan tayo, di ba? Parang gano'n. Todohan, di ba? Parang respect yun eh. Kaya, tangin na respect sa dalawang to dahil puta, base of name pa lang, men, yung ginagamit nila, wala pang yun. Wala pang personals, di ba? Personal. Miguel, yung tuliin! Takot kang tuliin, no? Utak mo, pambata, bro! Takot kang tuliin! Gugutaw niya yung lamang niyo! Please lang, tumigil! Yung flow mo, harangan ko! Ako ay anti-rhythm! Karir mo, nanay mo, ang hirap pumili! Mukha niya, pangarap mo! Pwede namang sabay punitin! Ang bisa ng kamao ko! Kasi bawal ngumisi! Nagmukha lang siyang nagbabato! Wasak yung ipin! Tangin na lagabak siya sa sahig! Itsura niya nahihilo! So binasa ko kanyang bibig! Ginamit ko ang ihi ko! Ang ina mo, pinastos! Pero tako sa'yo ang liri ko! Talimbatsong na dila ko! Dahil gumajin Simon sa kasitak mo kabibig ko! Pambuli bawat bar ko! Ano daw? Hindi ko na-gets yung Parang anime yata yun o Japanese Ano yun? Hindi ko na siya ma-recall kung ano siya. Ano na siya. Pero tako sa'yo ang liri ko! Talimbatsong na dila ko! Dahil gumajin Simon sa kasitak... Gene Simmons? Ano yun? Teka lang. Yan, check. GG. Tayo ang liri ko! Translation ng subtitle. Talimbatsong na dila ko! Dahil gumajin Simon sa Digimon sa ata eh. Yung mga dragons, hindi kaya yun. Alam mo ba yung Digimons? Parang ano yun? Inabutan. Oo naman, pare naman. Yung Digimonster, Digital Monsters. Digital Monster ba? Oo. Oo nga. Baka Digimon nga. Matalim ba yung mga dila ng mga Hindi yan? ko alam. Sir, Teka klaro na lang. Sharp tao. sa'yo ang liri ko! Talimbatsong na dila ko! Dahil gumajin Simon sa kasitak mo kabibig ko! Digimons, di ba? Digimonster, ganun. Ah, Digimonster! Ewan. Tingnan mo nga. Kaya, pwede naman siguro tayo makalaktaw kahit isang punchline lang, guys. Talimbatsong na dila ko! Dahil gumajin Simon sa kasitak mo kabibig ko! Eto. Gigimontes, parang ganun yung... Sino yun? Is a likely misremembered or mistaken search query of Julia... Ay? Sino yun? Tangina naman siya. Guys, kayo na bahala. May mga bagay talaga na hindi pa kami alam. At kami ay nasa 20s pa lang. Baka ano to, men? Baka medyo... Luma, no? medyo mapang matanda. Oo nga. Ang ina mo, pinastos! Pero tako sa'yo ang liri ko! Talimbatsong na dila ko! Dahil gumajin Simon sa kasitak mo kabibig ko! Pambuli bawat bar ko! Gusto mong beef? Jawbreaker lagi! Na parang Zarks to! Beef. Zarks, no? Wala nung Zarks dito, no? Sayang. Wala na ba saya na? Wala na. Hindi, sa SM Central, wala na rin. Gusto mong beef? Jawbreaker lagi. Na parang Zarks to. Sakay na, alam ko na yung favorite mo, batas. Gusto mong beef? Jawbreaker lagi! Na parang Zarks to! Baka ko lang kalaban sa laro Galawang Mario! Sa akin pangit sulat mo! Enough mo ilaw ng kwarto!
Grabe no, ano talaga no, parang inano talaga inaral o sinadya ni Batas na ang ano siya, punch na ano barrage talaga. nga, men. Punch after punch talaga. Kumbaga, pwede mo siyang i-slow down at i-appreciate kada isang bar. Pero kasi, yung gigil niya parang... Dahil sa gigil, hindi nabibigyan ng pagkakataong ma-digest. At saka yung kumbaga yung ginagawa niyang senaryo, continuous, di ba? Tapos nagagawa niya pa ng metaphor. Nanggigigil siya lalo, men. Kasi every line, kahit ako men dati, pagka alam kong puro punchline yung yung nakasulat. Puta, hindi ko mapigilan, nagigigil ako. Tapos, pataas na ng pataas, tapos hindi ko na maawat. Gagano'n na. Yun yung feeling na na parang pag hindi mo siya hindi mo tinuloy doon sa oras na yun, mawawala yung feeling. Kumbaga bababa yung amats mo sa pagsusulat. Na-try ko yun sa laban na Minimot. Yung parang third line pa lang, nasa limit na ako ng gaganon na. Tapos pag pinilit ko, nawawala na yung boses. So, gets ko siya. Kasi puro punchline eh. Malay mo, hindi ko talaga paklaro na lang guys kung ano yan. Taro, galawang Mario, sa akin pumangit sulat mo. Ilaw ko, ilaw ng kwarto. Wala pa pangat. Pangit talaga yung ulat mo. Ang pangit talaga. Di ba? Yung iba nga gumagamit pang gasera kapag nagsusulat, di ba? Kasi nga, masama nga magbasa sa dilim, na? Jawbreaker lagi, na parang Zarix to. Naapakan ko lang kalaban sa laro, galawang Mario, sa akin pumangit sulat mo. Inop ko ilaw ng kwarto. Wala pa pangalan, mga bala ko. Patay tamaan neto. Ikaw mano si Grega. Kasi support kayo pareho. Kahit sino sasagasaan, nakapikit ako magmaneho. Sobrang swag na pagtira ko. Pasok pati ang betlog. Tsaka yung swag no, lalo kapag gumano na siya yung talagang... Gumaganon yung umiiyak. Theatrical din siya mag-perform yung talagang... yung talagang mga... Tsaka ganda ng every Tignan mo line. yung footstep, body language, yung Gaganon talagang pa man. dominating, Ano men. sabi niya? Yun yung tamang Lahat word. tayo sasagasaan, nakapikit na pagman. Tangina, gumaganon palakas. Tangina. Kaya gusto ko talaga alaban yan dati, men. Parang sa akin. Mismo. Parang yun, parang... Nabasbasan ka rin ng batas, parang gano'n. Oo, kahit ayaw niya ako kalaban. Ayaw niya ba? Hindi, ewan ko dyan. Basta men, yung panahon pa yun, parang... Ang gusto ko lang, puta, last ko siya parang last influence, parang okay na, tapos na ako kay Sayad, tapos na ako kay ganito, kay Balakid. Hindi kaya sa naisip ni Batas na may tamang panahon, kumbaga pinapahinog ka pa niya ng hinog na hinog. Baka, hindi, siguro kasi wala rin akong isa buhay champion eh. So, possible din yun no? Oo, syempre, parang, sino, parang ba't boxing lang yun hindi siya magdedemad? Puta, two-time champion. Hindi, tsaka parang boxing lang yun eh. Ako yung champion, ako yung bababa. Challenger. Di ba? Challenger ang Tama. Kaya tingnan mo naman, men. Kumbaga, gusto ko kasi, syempre gusto ko sa kalaban, men, pagka kaya nilang bulihin yung parang, kunyari, yung Lanceta Shernan, alam mong mabubuli ako dun, parang yung parang gusto ko yung na-expect ng tao mabubuli ako para gumana yung plano, alam mo yun. Yun nga, underdog effect. Hindi lang underdog, puta, hindi ko papakita ng underdog talaga. Wala. Kaya ngayon yung underdog effect ng yung feeling mo kapag ikaw yung lakas niya, wala ako. Yun, parang gano'n. Kahit sino. Pero tayo na may mga sabihin natin 2 rounds akong nakahanda talaga kayo. Tapos na hanggang ngayon hindi ko pa rin naririnig sa mga MC na nagagamit. Parang wala. Hindi nyo naiisip tong naiisip ko. Paano kung mabigyan pa ng pagkakataon kung sakali nagbalik si Batas? Puta, ban naman ako. Neto, ikaw mano si Grega. Kasi support kayo pareho. Kahit sino sasagasaan, nakapikit ako magmaneho. Sobrang swag na pagtira ko. Pasok pati ang betlog. Putang inin, naguluhan yung tao. Pasok bawat itlog. Para syudad na Pateros. Pasok pa din itlog. Bawat itlog. Parang bagsakan ng itlog yung Pateros na. May gumamit na nun sa Pugutan ng Ulo ata yun. Ano yun? Parang siya, pick up lines. Kaya yun kay Abaddon. Shoutout kay Kapitan Abaddon. Para siyang rap battle pero pick up. Tapos parang sabi
Pateros ka ba? Anong tawag sa pagitan ng butas ng tsaka ng Ano? Pateros. Bakit? Kasi bagsakan ng itlog. Aray ko! Ang galing. So parang ganun nga. Galing tinutukoy niya. Galing tang ina lakas ni Batas. Kasi ano 'di ba, natapos yung line na sobrang swak ng tira ko, pasok pati ang betlog. Oo, pasok bawat itlog, parang syudad ng Pateros. Ayop. Pasok pati ang betlog! Ang galing eh. Oo, pasok bawat itlog! Para syudad ng Pateros! Bawat linya sumusuntok! Ramdam mo asero sa pulka sa round na to na parang gin na walang yelo, tapos mapapatumbling ka sa stage! Iyan tayo ng keso, sabay sa ilalim mo mamaril para si Jowo sa anye, Mamaril? Sa ilalim sa mamaril? Bas ka basketball player din man. Di ba? Jowo sa anye, tangay na. Namaril siya. Mamaril. Mamaril apelido niya. Keso, sabay sa ilalim mo mamaril. Parang pa nila Jowo yun. Hindi ko na alam yun, man. Zero sa pulka sa round na to na Ang ganda ng laro. Mismo. Putang ina, parang ano. Parang naalala ko dito yung line ni Spade, yung ano, salubungan tagay. Parang gano'n, diba? Hindi pwede lamunin. Parang pwedeng lamunin ng kaaway. Ako yung masamang tinapay. Parang gano'n yung bagsak. Bawat linya sumusuntok. Ramdam mo asero sa pulka sa round na to na parang gin na walang yelo. Tapos mapapatumbling ka sa stage. Iyan tayo ng keso. Sabay sa ilalim mo mamaril para si Jowo sa anye, Shit, ang daming punchline ni Batas dun. Pero, suntok. bibigyan ko ng ano yan. Sa dami ng ano yung nakita kong mga unique na punchline. Kahit hindi ni-reactan, 13. Pwede. Kasi ano eh, Pero parang parang deserve niya parang mas mataas pa kasi mas konti, 15. Mga ganun, no? Basta 18 yung kay Sayad. Kumbaga yung sa akin, in-appreciate ko yung ano niya, parang tawag din yung mga unique punchline niya na hindi nabigyan ng justice. Na ang pinagkaiba, unique punchline ni Sayad pero nabigyan ng justice kasi. Yun nga ang man. pinagkaiba para sa akin. 14. Yung pagkaka-structure nung kay Sayad. Mas grabe yung perfection eh. Kumbaga, pero ito kung iba kalaban ni Batas, mas perfect yung dating ng kay Batas. Pero mismo. dahil mas meticuloso tong si Sayad, may kita mo yung yung difference. Muli bumabalik pa rin siya sa sa perception kung sino yung tumitingin. Dahil kung alam mo yun, yung aggressive tapos punch per punch ni Batas talagang napaka-effective din talaga. Oo. Pero this time kasi, kabuuan yung kay Sayad. Concept na isang bagsakan yung binibigay ni Sayad. At nung mismong oras na to, makalipas pang ilang taon bago yung oras na to, napaka-dominating nung ginawa ni Batas. Oo. Pero ngayon, mas dominating yung kay mas Sayad. naimay natin ng hibla-hibla yung kay Sayad. Oo. Dahil nag-ano na rin tayo. Nag-evolve tayo yung paghusga at pag-isip natin, di ba? Vocabulary pa, nag-evolve din. Oo. Feeling ko body bag to kung iba yung kalaban ni Batas, pero tangina grabe si Sayad man. At saka na-breakdown yung style ni Batas. Man. Yun nga, isa pa yun. Somehow na-diffuse niya kaya tinu-13 ko. Hindi na ganun ka-effective. yung suntok niya na sunod-sunod naman talaga, nabanggit na agad ni Sayad na puro kasuntok na walang buwelo. Kay Sayad may set up na kung saan buwelo sabay kay Batas. 1 to 1 to 1 to 1 to. Game. Sayad, paano ka banat? Pahinga natin. Alam niya na eh. Pero mukhang mainit dyan. Hirapan siya. Kung nakikita mo eh. Yan. Dahil dyan. Walang aircon yan. Totoo. B-side man yan, open yan. Ayun, yung bubong na yan, open yan. So pag umulan yan, basa ka. Grabe, no? Tapos mabili mo ng 3,000 yung tao dyan na yan 500 lang talaga dapat ang cash. Isipin mo yan ng hip-hop, man. Yan talaga. Yan Tsaka, ang tunay na hip-hop. Tsaka lapit man sa tao, kumbaga, yung feels ng entablado. Grabe.
Dahil nabanggit mo rin yan, kuhanin ko naman yung pagkataon, matanong ka. Anong pinaka mainit at pinakamahirap na sitwasyong event na napunta mo ng flip top na masabi mong pwede ka mag-pass out? Oo, na pwede ka mag-pass out sa sobrang... Sorry. Allergy pa rin ako. Yan, B-side. Hindi, anong event? Zoning kami ni Balakid. Nung magkalaban kayo ni Balakid? Pati yung kilamot. Kasi kung... Sa tingin mo sa init lang yun o kasama na yung pressure na malala? Yung pressure na ang Balakid. Ang daming tao sa gilid. Kumbaga, yung hangin. May kaagaw ka sa hangin. Tsaka medyo mababa stage nyo kung di ako nagkakamali. No? Sa mot? Hindi yung sa ano nyo. Ay, sa amin ni Balakid. Mababa. Andun yung tao sa gitna. So... Yung sa inyo ni Mot, walang stage yun di ba? Tama ba? Wala. Lang talaga. Pababa? Oo. Pit style. Pit style. Ibang-iba men kapag ganyan yung setup, promise. Ramdam mo yung yung magnitude pero yung sa men, kumbaga mas raw. Kumbaga naalala mo yung reaction sa LA versus SS, 'di ba parang ganun. Grabe yun men. Kumbaga hindi mo na masyado nakukuha yun unless may crowd shaker ka talaga ngayon. Kasi layo na sa tao Pero okay lang din para sa seguridad ng MC pero tiga mo yan, yung pinagkaiba men, may mga MC pa sa likod na nakaupo. Sa madaling paglalarawan, underground at mainstream. Kasi underground yung pakiramdam tsaka nung oras na yung underground talaga Ngayon man, number 1 rap battle sa buong mundo. Mainstream na, kumbaga na, organized, mas na, di ba? Alam ko may nag-pass out dyan men. Marami. Sure ako. Tapos no doubt man. Nagka-stampede data dyan. Kasi hindi nila in-expect man, magkano lang yung ticket niya nun. Hindi nila in-expect yung tao. Men, hindi pa ganun kamahal yung ticket nun. Parang... Ako feeling ko no doubt man, ako pwede rin. Masabi kong pwede mag-pass out yung pag wala ka sa condition men. Yung sa kay Balakid, yung naglabang kami men. Claustrophobic pa kunyari. Oo. Tas puyat ka, ewan ko lang. Puyat na tong mga to men, late nag-start May hirap huminga dyan no. Tsaka bilang MC, tigam mo yung kay Sayed, para siyang hinihiga talaga. Round 2? Game. At malayo na nga narating mo, pero wala kang dapat ikalugod. Malayo na nga narating mo, pero wala kang dapat ikalugod. Kasi nandito ka na sa hangganan at wala nang kasunod. Pero baka nga naman umubra, baka muli. Yung mga simpleng ganun ni Sayed, pwede kang mag-isip ng another scenario, yung parang mag-isa ka na lang men. Multiple nga siya. Mag-isa ka at nandito ka sa hagnanan at wala nang kasunod. Wala nang nakasunod sa'yo. Nasa harap at likod yung tinutukoy niya. No? Wala nang kasunod, wala nang pupuntahan. Walang nakasunod. Oo, walang sumusunod sa'yo. Puta, mag-isa ka lang talaga. Sige nga natin kung nasabi niya mag-isa. At malayo na nga narating mo, pero wala kang dapat ikalugod. Oo nga, wala na. Malayo na nga narating mo, pero wala kang dapat ikalugod. Kasi nandito ka na sa hangganan at wala nang kasunod. Pero baka nga naman umubra, baka muli na makakubra. Ang kaso, ako'y higit sa bilang ng mga kaya mong itumba. Ginoong hip-hop na... Ako'y higit sa bilang ng mga kaya mong itumba. Ganda, no? Grabe. Ang daming pwede, men. Kunyari, alak, diba? Yun nga parang... Ang daming pwede. Ganun nga binibigay niya, siguro nagbibigay. Ikaw na bahala. Parang nagbibigay siya sa atin ng bowl. Tapos bunot ka na lang dyan. Kung ano maiisip mo sa sinabi ko, yun. At wala nang kasunod, parang open wala siya kang dapat ikalugod. Kasi nandito ka na sa hangganan at wala nang kasunod. Pero baka nga naman umubra, baka muli na makakubra. Ang kaso, ako'y higit sa bilang ng mga kaya mong itumba. Ginoong hip-hop na metal, Mr. Tattoo Artist na onyo. Sa dimensyon to, daga ka lang. Mr. Hip-hop na metal. Ang sarap pa na yun, no? Ang sarap mapakinggan na may nagbabanggit. Ang ganun salita. Mr. Hip-hop na metal, alias rapper na konyo. Yun pwede kasi pwede din talaga sabihin ni Sayed kasi sa Sayed purong Tagalog, di ba? Hindi, tsaka maluwag nga, babalikan natin yung culture ng hip-hop, di ba? Maluwag ang kultura. Pero,
saan ba nag-umpisa ang hip-hop, di ba? Sa kahirapan ng pag-aano talaga, di ba? Kaya medyo nakakaano na, parang ngayon, napapanahon ngayon, nag-aano yung mga konyo tsaka hip-hop, di ba? Nag-aaway pa po. Kasi nga, parang sarap din pakinggan na may ganyan. konyo ka. Itong mga konyo na ito, parang ganun. Pero no, kumbaga walang hate, yun yung paggamit mo ng kasangkapan na yun, di ba? Ginoong hip-hop na metal, Mr. Tattoo Artist na onyo. Sa dimensyong to, daga ka lang na panglabot. Nag-react yun. Ang kaso, ako'y higit sa bilang ng mga kaya mong itumba. Ginoong hip-hop na metal, Mr. Tattoo Artist na onyo. Sa dimensyong to, daga ka lang na pang-laboratorio. Pagsasayang ng pagod pagkayod mo dito sa aking teritoryo. Na tila naghahanap buhay ka sa purgatorio. Aray ko. Daga ka lang sa laboratorio. Pagsasayang lang ng pagod ang pagkain mo sa aking teritoryo. Ganda nun, eh. Laboratorio. Na parang naghahanap buhay ka sa purgatorio. Tangina. Damn! Laboratorio. Napakaganda nun. Tsaka yung ano, yung naghahanap ka ng buhay. Tsaka yung ano, alam mo yung daga, yung may parang Ferris wheel sila tayo. Oo. Na ano. Daga ka lang na pang laboratorio. Tapos tuloy-tuloy lang yun Mag-eksperimentuhan, di ba? Yung ano na yun, yung Ferris wheel na yun, habang naglalakad siya, tuloy-tuloy lang yun. Oo. So parang ganun yung lahat ng trabaho, lahat ng picture. Pagsasayang lang ng pagod ang pagkain mo sa teritoryo. Tsaka ang ganda yung naghahanap buhay. Naghahanap buhay. Kasi naghahanap ko yun, pagsasayang ng pagod. Yung kayod, di ba? Kayod, trabaho. Hanap buhay. Tapos naghahanap kang buhay kasi nasa purgatorio. Wala, tangina. Halimaw na talaga. Di ba? Ang dami. Pero sure ako yun. Sure ako yun. Pero grabe, no? Hindi tayo nag-over, hindi tayo reaching dito. Man. Kasi ano talaga, yun talaga yung gusto niyang ipakita. Yun yung mga connections na mahalaga. Kasi yun yung parang points makikita mo naman yung masuring paggamit ng setup na salitang kayod, sa hanap buhay, sa pagsasayang ng pagod. Sa laboratorio, daga, na kumakayod. Shit. Fuck. Na walang nangyayari sa pagkayod ng daga na yun sa laboratorio. Halimaw na talaga. Mahirap ba na sikmurain, tila salok sa balon? O masebo na sa pagkain, putok-batok sa ganon? Kung nabubugnot ka na sa akin, di mag-amok ka ngayon. Sasakto ka sa 8 kanto, pasok sa kahon! Hindi ko alam kung overthinking to. Sige nga, try mo nga, man. Shit, taga. Kung umiinit ang yung ulo, sige mag-amo ka ngayon. Ibig sabihin, in other words, magsiga. At tumiit ng ulo parang lasing, di ba? At sasakto ka sa 8 kanto. Pasok sa kahon. Parang ganun eh. Di ba? Pwedeng makulong. Sa 8 kanto. Kasi nagwala ka, nag-amok ka. Tsaka patay ka sa kabakong, di ba? Mag-amok ka ngayon. Mismo. Pero parang may nakikita nga ako na may alak din eh. Yung nga. Yung salok sa balon. Mahirap sikmulain. Parang salok sa balon. Putok. Parang naisip niya to sa inuman, di ba? Na masebo sa pagkain. Putok-batok sa ganun. Tapos kung umiinit yung ulo, mag-amok. Magmaoy, di ba? Mag-amok ka ngayon. Sasakto ka sa 8 kanto. Di ba may 4 kantos? Yung 8 kanto, pasok ka sa kahon. Galing. Tsaka ano din eh. Oo nga, pwedeng ganun eh. Tsaka pwedeng sa sobrang pag-aamok mo, umabot ka na sa 8 kanto, di ba? Kanto na, mga kanto. Street na. Pwedeng overthink, pwedeng... Oo, pwede rin na pagkapot mo, namatay ka. Pasok ka na sa kahon. 8 tapos, corners. Yung isang totoong, sure tayo naisip niya yung nakulong. Kasi yung basic na amok eh. Yung parang ano bang tawag sa ganun yung parang yung pagka nakulong ka ng shame dahil sa kalasingan mo. Reckless. Imprudence ata yun, parang gano'n. Reckless imprudence to homicide pag nakapatay ka. Ewan. Pero basta ganun. Basta yun. Ang ganda yun, parang... Illegal possession of amats.
masyadong open yung style ni Sayad para bigyan ng kahulugan. Mismo. Baka iba-iba rin talaga. Baka iba rin yung tinutukoy niya. Pero sa akin, gano'n ko siya tignan. Pero sa akin naman, mula sa pananaw ko, meron siyang 2 o 3 ibig sabihin na sure siyang makukuha ng may makakakuha. Pero may pang-4, may pang-5 pa na bahala na kung sino makakakuha. Kung sino. Tapos may pang-6 na kayo nang bahala mo. Kayo na bahala. Pero di naman ako nagmamadali. Marami pa tayong pag-uusapan. At hindi ako magmamadali kasi ang gusto ko ay mahirapan. Ganang husto itong mapagmalaki o malaki aking agwat, malaking isda na dakit bigla, huli sa lambat. Kasi ang dami mong nalalaman at ang dami sa'yo nagpapaniwala. Sagana ka nga sa dunong pero bihasa sa wala. Habang ako tamad, petik slacker malala. Pero hindi naman lahat nadadaan sa sipag at tiyaga. Kasi tignan mo, sa sobrang sipag mo, sa pagbubuhat ng bangko, hindi ka na kaya na awatin. Sa sobrang tamad ko, mga likha ko nagbubuhat ng bangko ko para sa akin. Man, accurate pare. Accurate pare. Yun yung pinag-usapan natin. Sa sobrang tamad ko, mga linya ko yung bubuhat ng bangko ko para sa akin. Yun na, inaano natin siya. Inimay natin siya, pinupuri natin siya. Inaangat siya ng linya na hindi siya nagyayabang. Timeless. Grabe. Tangina. Na, caught off guard tayo dun, diba? Sapul na naman ako dun. Sapul na naman tayo. Hilon. Wala pa tayo, men. Wala pa tayo sa round 2 ni Batas. Grabe. Ano, pangiti si Batas? Panay pagsulat mo ng mga verso na sabi mo puno ng kalupitan at sa sobrang tamad ko, yung mga versong yon hindi ko pinapakinggan. Galing. Sa sobrang sipag mo, panay yung pagtatagalog mo ng mga English punchlines mula sa mga English na kanta. Sa sobrang tamad ko, imbis awatin, sinuportahan na lang kita. Gago, ganda naman. Nakangiti si Batas. Ganda. Kung paano niya gamitin yung tamad tsaka sipag. Di tsaka yung paano niya papaniwalain yung tao na kumbaga hindi niya sinusubo na ito nagtatagalog to ng ano Oo. Pero ako parang sobrang tamad ko, sinuportahan na lang kita kahit alam kong ginagawa mo nang hindi mapapaniwala mo yung mga tao nang hindi mo sila sinasadya pinipilit maniwala. Parang reverse psychology type shit na. Galing. Pero siya, sinasabi niya, plain doon. Grabe, no? Ang ganda ng comparison niya doon sa ano, sa matapad, sipag at sipag. Grabe. Wala na to. May sapak sa ulo to, men. Feeling ko. Ano ba pangalan niya? Sayad nga eh. Tupak ng Pinas yan. Panay yung pagtatagalog mo ng mga English punchlines mula sa mga English na kanta. Sa sobrang tamad ko, imbis awatin, sinuportahan na lang kita. Toy. Napailing si Kuya. React siya. Baka di mag-react yung tao. Pero, total na banggit ko na, hindi ko alam kung sadya yun o coincidence. Mula nung sumali ka ng Tectonics, biglang nawala yung English conference. Ano yun? Nagkatamaran na rin kasi hindi ka nila kakayanin? O nagkatamaran na rin kasi yung pinagkagawa mo sobrang alanganin? O sobrang alanganin? Shit. Dali. Yung pinaggagawa mo sobrang alanganin, kaya mahirap basahin, medyo nawala ako pero babalik din. Parang katulad ng ginawa ko noon. Pero sige, sa third round lang tignan natin. Time! Shit. Ready to give ano na ako eh, 13 eh. Grabe, no? Laking effect no? Lalo pag ano, no? Kung smooth niya 15. Ganun. Lakas no? Napakalakas ng round na yun. Pero hindi pa rin niya maano yung round niya. Yung round 1, men. Round 1 talaga yung pinakamahalaga dyan. No? Kahit na matapos mo yun. Crazy. Crazy yun. Round 2. Nakakadismaya no? Tanginang yun kahit 2015 pa. Tangina naman no? Ang nakakainis ka mo, bakit nakakainis na naiintindihan din natin siya bakit nangyayari sa kanya yun. Kasi naiintindihan natin paano siya magsulat, naisip mo paano ka intricate o gaano ka complex yung pag-iisip niya. Tsaka feeling ko hindi niya in-expect na may magre-react. Isa pa yun. Feeling ko lang na ano siya, na overwhelm. Parang tangina seryoso. Alam no? Paano na yun natin?
church. Na-intimidate na rin. Flow ko pang God, pero schemes ko pang Satan par. Sobrang dami ko, Pinas lang, nagmukhang may world war. Barry Lizano, meet my gay all-stars. Iwan nila yung face mo, scarred. Pag nakapasok, taas baba ka sa place mo. Barry, kami parang cable car. Hindi ka makaka-level sa akin, Brad. Pakitanggap na Barry. Kasi supot ka na terorista, ikay batang Iraqi. Bawat suntok ko, ramdam sa camp, pamagat mo Iraqi. Kaya malabong maging pantay tayo. Mata ni Randy Santiago, di ka nag-iinsayo. Panbansain, tablado. Grabe yun. Grabing flow yun, do. Mata ni Randy Santiago. Tsaka yung mga binali niyang rhyme, word at syllable. Grabe. Kasi yung ano pa lang Bata bago niya banggitin ng buo, mata ni Randy. bago niya banggitin ng buo yung word na, yung pangalan ni Said na Barry, nilagay niya na sa, ikaw baba sa bar, ikaw. Bar, ikaw. Hindi ka. Barry Lizano, meet my gay all-stars. Iwan nila yung face mo, scarred pag nakapwar. Barry Lizano, meet my gay all-stars. Iwan nila yung face mo, scarred pag nakapasok, taas baba ka sa place mo. Barry, kami parang cable car. Barry. Bar, ikaw ay parang, bar, ikaw ay. Oo. Nagaling din nakita niya yung... Pakitanggap na Barry. Ikaw Kasi yan. supot ka na terorista, ikay batang Iraqi. Bawat suntok ko, ramdam sa camp, pamagat mo Iraqi. Kaya malabong maging pantay tayo. Mata ni Randy Santiago, di ka nag-iinsayo. Panbansain, tablado. Aking mga linya sharp bro, ako paintbrush ni Picasso. Utak ko sing tabanong, nag-retire si Chris Bolado. Oo, imposible tayo maging pantay, leeg ni Picasso. At sa biblical na storya, pre, doon ko ito mapupuntahin. Kasi tayo magutol na din, kaso ngayon gamit, sibog gamin, one wrong move, you dead. Prinsipyo nguyain, lunok na rin, sabay ikay mapuntalin, tamang ikaw na nga ba yung amen. Pero dito, ikaw na din tungkain. Oo, patay tong Kane sa utol niya. At ako ang Undertaker. Bawat tira ko, tako sa balat na parang laser. Sino ko pang underground? Todo ngarat sa bawat hater. Pero sa mainstream, crossover, galawang ankle breaker. Putahin niya, kulang din siya. Ang hang at ako ang food taster. Oo, mamamatay siya dahil sa Panginoon na parang crusader. Mamumula bibig mo sa akin. Ganda, no? Sa pa nga, men. Ang sarap ng Rating tuloy-tuloy natin, niya. no? Ratat, no? Wala na. Sino pa bang may ganyang klaseng ano? Style? Yung ganyang pratyada, krega, no? Ibang batas, iba pero yung kay batas. pero yung aggression na dire-diretso na Siya- ratatat, kumbaga. Hindi mo na mapipigilan Hindi, talaga si Batas lang talaga yung nakikita ko na... Tapos di ka niya bibigyan ng pagkakataon na mag-react. Talagang dire-diretso lang. Kane sa utol niya. At ako ang Undertaker. Isa Ay pa. magutol na din. Kaso ngayon gabi, sibog gamin. One wrong move, you dead. You dead. Prinsipyo nguyain, lunok na rin. Sabay ikay mapuntalin. Tamang ikaw na nga ba yung amen. Pero dito, ikaw na din tungkain. Oo, patay tong Kane sa utol niya. Tapos At ako biglang ang Kane. Undertaker. Bawat tira ko, tako sa balat na parang laser. laser. Sino ko pang underground? Todo ngarat sa bawat hater. Pero sa mainstream, crossover, galawang ankle breaker. Breaker. Anong angas talaga. Putahin niya, kulang din siya. Ang hang at ako ang food taster. Oo, mamamatay siya dahil sa Panginoon na parang crusader. Crusader. Mamumula bibig mo sa akin. Gumamit ka ba na toothpaste, sir? Totas ka sa harap ng crowd, yung heart mo na blue blazer. Every year ako magkakampyon. Wala. Wala na nakuha niya na. Grabe, no? Sa tingin mo, merong kayang gumawa ng nagawa ng batas na Back to back. back to back? Mahirap yun. Promise. Kaya back to back pero kaya mag 2-time champ pero hindi back to back. Siguro kung sumali si GL ngayon. Sa isa buhay ngayon? Kasi naka-4 na laban na rin siya, bro. Hindi, makakasalubong niya si Rip Cram. Oh shit. Oh. Diba? Baka pala si Lip Cram pa. At meron pa. Tsaka Nagtapat na ba sila ni Saki? Teka, ang unang nakalaban ni Batas si Dopey. Sumunod si Rodic. Semi siya si Rapido. Rapido. Tapos Mel Christ. Yun yung una niyang takbo. Tapos dito, sinong una? Andy G. Sayad, Shernan, Romano. Di ba hindi biro yun, Hindi man? biro, tangina, walang ano. Ano yun, Rap? Prime Shernan, Prime Romano yun. Prime Sayad din, kahit may choke, man. Malakas din si Andy G nung unang
prime naman ni sa akin kahit mag-joke siya palagi. Oo. Parang depende sa comprehension ng tao, yun. Sabi niya nga, di ba, pag di siya nag-joke, hindi yun si Sayad. Diba? Mas, ano yun, meron siya, alam ko siya rin yung sabi ng mas kabahan kapag nawawala na ako, parang ganun. Basta. Wala na. Ito ang sinasabi, sa pang-physics, momentum Batas na to. Na to. Nakuha na ni Batas, man. Momentum Tsaka na nakita mo na yung yung delivery niya nung unang round, may aning pa eh. Nag-Istanbul siya pa unti-unti, pero dito parang di na siya humihingi. Sa kahit na anong sportsman yan pagre-record, kailangan ng pagpapainit. Di ba? Tiga mo. So ngayon mainit na yung makina, tinan mo. Mainit na. Tiga mo, walang hingahan. Magkakampiyon! Tsaka yung conviction, kada taon na kung magkakampiyon. Nakita mo yung lip bite na half lip bite. Ano na yun parang tangina. Yung conviction niya, kada taon na kung magkakampiyon. Sumakto pa sa second round yung nilagay yan. Every year ako magkakampiyon! Every year pa. Grabe, no? Sige, sali nyo yan! Si Loni daw. Sige, sali niya yan. Siya, ba? Sige! Loni. Sige, sali nyo yan! Tangina, Loni Batas, no? Every year ako magkakampiyon! Classic Boston, aking ilasan, grabing tigas lang. Batikolon, 2-minute round sa mismong third Batikolon. game. Aking tochong, itong 32 ko'y sobrang sick, tangina. Magic Johnson! Todo old school, bawat reference para yung lines magets mo. Sobrang old school na pwede kang mamatay sa tensyon. Lumang flavor lang ngayon kasi nga ganon. Style ng Beth Chong, tamang binalik mo lang yung panahon. Akong hairline ni Lebron. Wala, Batas. Ay, muling banat kay Sayad, mahiga natin. Sweet, no? Last. Nag-joke pa, no? Hindi ko pwedeng bigyan ng overboard. Kumbaga, yung 10 ko is dahil ang lakas ng lines na iba ni Sayad. Pero di yung 10 dahil may choke. Dahil may joke, no? Pero 10 dahil lang sa may sa akin, overboard. kung i-consider ko yun, kunyari, talaga ako, judge ako ng oras na yun talaga. Kailangan, hindi talaga pwede ibigay ng 10 yun, no? So, kung sakali, 8. in fairness, kumbaga lalo at tournament to, 8.5. Gala malaking tapyas talaga yung choke man Lalo outro. Hindi tsaka outro sana. Kasi kung medyo nawala ka bago mag-outro, tapos babanat mo pa yung outro mo, medyo nabawi Kaso biglang parang inaccept niya yung defeat na, Tulad yun ang sabi ni Looney. Malalaman lang daw nila yung joke ka. Pag sinabi mo na. Pag pinaalam mo sa kanya. Round. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa bayan na! Pero teka, sa tingin mo nakuha mo na yung first 2 rounds? O sige, ayawan na! Congrats, good luck, di na ako magsasayang ng titik. At sino ka ba naman para sa 3rd round, hindi ako tumirik? Time! Hindi, biro lang. Pero teka, mga Orado, kanya na ba talaga yung first 2 rounds? Wala na ba habol? Meron akong aalok, baka meron sa inyo gustong pumatol. Wala! Ako na taya mamaya sa alak, pagkain at lahat, basta bigay nyo na yung boto sa akin. Sekreto lang natin, wala magkakalat. Hinikenkoy ko lang kayo mga indot, hindi na kayo mabiro. Sangayon naman ako sa sinabi nito sa liga, wala talaga nagaganap na luto. Oo, lalo sa kaso mo, walang luto, bagkos. Bubuhusan lang kita ng mainit na tubig, malakap, noodles, lapnos. Walang luto. Bubuhusan lang ito ng mainit na tubig, malakap noodles, lapnos. Kita ng mainit na tubig, malakap, noodles, lapnos. Lakas, sayang. Pero sige, tuloy na lang natin yung programa para na rin sa mga naparito. Tutuloy ko na lang baka tawagin din akong quitter neto. Tinawag niyang quitter si Delo. Nung sabi ni Delo, balak niya na magretiro. Quitter, kamusta yung pagkikwit mo sa Sultan, sa shots fired at sa kampo terrorismo? Quitter! Freestyle na hindi. Ganun ba talaga? May drafts. Drops na to. Drops pero nakalimutan niya yung mismong material niya tapos kasi yung naaalala niya yung mga hindi niya. Tingin ko yung pag-umpisa pa lang doon sa ituloy na lang natin yung programa. Wala na. Medyo na eh. 'Di ba? Freestyle nga tayo ba dyan? Di tsaka Sayad gagamit ng quitter. Para-parehas na rhyme, 'di ba? Ay para-parehas na word. Tsaka English. Ganun ba talaga?
eject button agad pag wala nang pakinabang. At huling proyekto na nga ng kampo yung Blunt Force, medyo nakakahinayang. Ito sa pang Blunt Force, yung album na yun, may pagka Game of Thrones yung vibe. Kasi nung narinig ko doon, puro Hodor sa record, puta, paano pa kung live? Kaya, bumalik ka nila sa 2014 kung sa tingin mo yan pa rin yung level na pangkampyonato. At yung Panginoon sinasamba lamang ng mga kamalayang nasa mababa pang estado. Ano kung ikaw yung basihan ng bawat hurado, kung lahat ng mga nandito nagpunta para makita kang matalo? Ano kung ikaw ang basihan ng mga bawat hurado, kung para sa isang misaya ng paslangin ka ay walang kaso? Gago! Parang patayin ka ng may sayad. Batas walang kaso. Napakaganda nun, men. Puki ng walang kaso. Batas, walang kaso, may diba sayad. Baliw, pag pumatay, may di ba, parang may pardon na Oo, may special. May tawag dun kino-consider na matter yung, yun nga, yung mentally challenge. Gagong ganda nun, men. Batas, walang kaso. Sayang talaga kung nalagay. Ay. Patayin ng isa. Estado. Ano kung ikaw yung basihan ng bawat hurado, kung lahat ng mga nandito nagpunta para makita kang matalo? Ano kung ikaw ang basihan ng mga bawat hurado, kung para sa isang misaya ng paslangin ka ay walang kaso? Tangin na. Lakas nun. Sobra. Yeah. Kaya back-to-back champion. Oo nga. Feeling ko tama kami. Ano? Na-overwhelm siya. Na nung oras na yan, nagigits nila ako. Shit. Nag-react sila sa akin. Na ano yung utak niya? Hindi siya sanay ng gano'n. Yun nga, confident at the same time. Allergic with attention. Hindi siya Hindi siya sanay na may ganyan. Yun nga Kilala niya yung sarili. Shit. Introvert type nga. Oo. Confident at the same time, allergic with attention. Yeah. Kaya back-to-back champion, yun ba ang iyong akala? Tangina ka, batas, magpahinga ka na, ako nang bahala! Ay! Hindi ko i-scorean yun. Wala Ayaw mo sila? Wala, men. Parang nag-concede na siya. Na, okay. Talo na. Marami siyang maganda na gamit, kaso parang sa vibe na pinaparamdam niya doon parang talo na, men. Doon pa lang sa mga hurado. Pero anong insight mo, men, sa Ako may isang may iniisip akong hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero hindi siya consideration wondering. Nag-wonder ako na kung papansinin mo, ang mga nagcho-choke ay may mga pinakamalakas na sulat. Ibig sabihin, para ba, ito tanong ko lang to dahil ba ganun kakomplikado yung mga kaya nilang gawin at yung pag-iisip nila kaya sila nagcho-choke? O kaya sila nagcho-choke, parang yun din yun sobrang komplikado nila mag-isip, men. Oo, men. Kaya yun yung pros and cons niya. Makakagawa ka ng sobrang hirap, pero feeling ko may tendency ka mag-joke. May common na sakit kami na parang feeling ko yung common na sakit namin, man. Yung parang hindi na ko kontento. Na sakit din to ni Balakid Nakasulat na. Susubukan mo pa. Nag-iiba pa siya na nag-iiba hanggat yung utak malikot. Kumbaga kahit mismong araw na iibahin pa. So may point nga yung sinasabi ko na kalaban nila. Mas madalas, parang gano'n. Kumbaga, nagsisettle kami sa simplicity pagka kung gugustuhin lang namin na mag-matter. Okay. Yun yung first plan. Simplicity. Kasi ito yung pinakamadali. Pero yun nga yung sa proseso, doon na nagkakatalo lalo na pag may malikot kang utak. Hindi, kaya mo pang iholo. Yun. May isa pang pagkatao mo na parang sinasabi. At siyang mismong maging kalaban mo o kakampi mo na hindi siya na mismo. Parang yan parang ganito. Kaya mo pang iholo, Rem, yan. Uy, kaya mo pang triple me. Parang siyang demonyo, men. Nakarelate din ako. Di ba, may ganun Parang, kasi minsan may isang words, walong meaning. O isang phrase,
8 syllable. Oo. Pag may isa ako doon na sumablay, kahit katunog na katunog, kasi minsan ang O at A pwedeng yan. Oo. Parang yun nga, hindi kompleto yung isang Minsan, pero alam mo yun, ang ganda ito yung nakikita ko. Kayang-kaya natin gawin yung pinakamalupit na flow. Pag freestyle. Pansin mo ako? Kasi sa freestyle, walang restriction. Sasabihin ko kung anong gusto ko sabihin. At ano ko yung point ko, itatawid ko. Kasi hindi ka nagiging sobrang conscious sa at ginagawa perfectionist sa rhyme. At ang kailangan mo lang masabayan yung beat, masabi yung mensahe mo. At tumugma ng kahit paano maayos. Pero kahit hindi perfecto, hindi ka tulad parang susulat tayo na parang... Grabe. Ito yung minsan mali ko. Parang, alam ko minsan na kailangan magkakaiba yung bawel para lang matawid ko yung magandang flow. Pero wala eh. Yung curse ko sa utak ko na mayroong ano sa loob. May sinasabi na tinatamad ka lang eh. Tapos minsan nakaka-apekto. Kunyari, na-hollow rhyme mo na. Okay. Maganda. Sige, natawid. Pero, for rhythm, tsaka flow, hindi na siya ganun. Kung paano mo visualize yung flow, ganun mo rin yun. Pero, ba't hindi siya tumatama ng ganun? Kasi kailangan magkakaiba pa rin yung vowels. Sa tingin mo, anong pwedeng gawin ng mga katulad mo o katulad natin o katulad nila sa Ayad na it's either panindigan mo yung sulat mo na or kailangan mo lumaya sa count. Kumbaga, tulad na sinabi ni mentor na parang sa sobrang intricate mo na nahihirapan ka na gumawa ng simple. Ganda nun. Yun nga yung pinaka point na parang isa nga yun. Na puro na lang minsan puro na lang intelligence na wawalan common sense pa. Minsan mas maganda yung na freestyle mo kaysa sinulat mo ng 2 buwan. Kunyari, itong punchline na to, naisip ko to nung oras na to. Kung paano ko siya naisip, pati yung setup, dapat yun na yun. Para sa akin pero sa process ng pagsasalansan, dun na pumapasok si Evil Twin na, hindi, kaya mo bang i-multi yan? Ipasok mo to para triple meaning. Tapos lumalabnaw. Ibang-iba na siya kumpara sa una mo siyang sinulat. Tapos nagtataka ka kung nagsasawa ka na nga ba. At the same time, kung yun nga, nagigets ko mula sa sinabi mo. Tapos kung ihalin tulad nga natin dun mula sa freestyle at written. Sa freestyle kasi malaya tayo eh. Ano sasabihin mo? Anong nararamdaman mo? Basta sumabay ka sa flow. Alam mo, pang i-hollow rhyme ko pa yun. Kung gusto ko lang sabihin na sabog ako. Parang gano'n. Diba? Batak na batak ako, lasing na lasing ako, libog na libog ako. Hindi siya malaya ka. Kumbaga na wala manghusga ako, may manghusga man tayo, sasabihin ko lang freestyle lang yun eh. Di ba? Kumpara sa sinusulat mo na yun na yun. May ganun siguro. Pero wala naman talaga nag-expect. Kumbaga ikaw na rin yun. Kumbaga yun nga. Grabe yun, man. Yung parang kay Mot nun, gustong gusto ko pa talagang meron akong ginagawa na baliktaran na phrases. Oo nga pala, meron ka pala mga linyang dinispit dun. Wagi sa sigaw, walis sa silaw, tapos warak ka raw. Yung pag minirror mo yung salita. Palindrome mo. Oo. Warak ka raw. Diba? Parang may ganun ako, kaawa-awang nila lang. May ganun sana ako nun. Kasi yung awa, di ba, kahit baliktarin mo, di ba? Anong sa palagay mo? Ayun, yun. Sa katulad yan, nandun ka sa posisyon na yun, naranasan mo yung pangyayari na yun. Bakit? Yung takot na baka magkamali ako at ma-fucked up lalo. Ang mga hindi ko na-spit kay Mot, siguro 16 lines na parang onomatopoeia na siya, na flow. Para siyang beatbox ulit. Binalik ko yung beatbox. Meron din yung parang parang backtrack. Pagbaliktad, backtrack, nag-rewind na rin gano'n. Sayang yun. Left ko B. So, ang kinabahan ka na baka ma-fucked up, tapos mas lalong, hindi mo na lang nabitawan, parang gano'n.
Para mas gusto ko na lang hindi kailangan ko, kumbaga matawid ko lang to. May part doon na parang masama loob ko kasi parang tangina. Yun yung pinagkaanuhan mo eh. Pinagkapuyatan mo eh. Hindi naman yung mga in-spit mo. Na-spit ko yung mga draft. Sa sobrang kaba ko kasi mas naaalala ko sila. Okay. So mas natatakot ako kasi yung bibig ko na nagka-cotton mouth ako. Na baka pag binitbox ko hindi ko magawa. Okay. So takot. Oh man, yung in-spit ni mama na putol-putol ka lalabas parang putol-putol ka lalabas parang intro ng Mongoloid na si Phoebus. Meron dun yung di lang bali-baliktad, tsak na hiwa-hiwalay. Parang gano'n. Di lang dami yun man, tangina. Ayun, parang beatbox, balik. Ayun, parang beatbox, baliktad, sa baliktad, nag-rewind. Parang i-scratch na, parang i-scratch pa back, mas nag-rewind. Gano'n yun sa ang ina. Pero ngayon, at least nakikita natin mas malinaw, mas malawak kung ano yung mga maaaring naiwasan. Maka-apekto sa o nagiging dahilan ng mga hinahanga natin na bakit sila chuchok. O feeling ko kailangan nilang minsan sa din yun sa disiplina men. Yun kasi yun, kunyari nakita mo na ako mag-stack ng ideas, di ba? Kunyari pag nag-stack akong ideas, kaya kong punuin yung buong gusto kong gamitin sa buong battle ng isang araw lang. Yun na nga yung problema. Nagawa ko siya isang araw, tapos tatama rin na ako. Alam mo yun, parang putangin na. Siguro kung masipag ka, sinulat mo na lang. Kasi, naisip mo na rin naman yung punchline tsaka setup. At sinulat mo na. Tapos yun na yun. Sana, mas maganda yung work mo. Tsaka isang cons nun, parang dahil kakasulat mo ngayon ng mga kakaimbak mo ng mga pwedeng magamit. Wala ka nang mapili. Oo, masyado na silang malakas, sakto para doon sa mga di ba? Yun yung hirap na hirap ako. Puta, meron pa yun. Sobrang babat. Ewan ko, batoy ng mga naisip ko pero Pero dami din talaga kahit yung kay Sayad, hindi ko na-spit. Kay Balakid. Marami pa yung kay Shernan. Pero anong maganda doon, kumbaga sapat yung nai-spit ko para sa Pero sana sa susunod parang mas disiplinado na ako. Kumbaga, alam na, kaya na mag-freestyle, man. Kumbaga yun yung lesson learned, kumbaga, hiling ko sa akin, man. Kasi kahit nasabi mo, bayaran mo ako malaki kung wala pa rin akong disiplina, man. Alam mo yun, kumbaga, kung natutuwa nga sila sa 50% ko, what if yung 100 baka fan service yun. Pero kasi, ito, meron akong tulad niya na pag-usapan natin na freestyle sulat, na nakarelate ako as musician, artist. Ikaw sa battle rap, masasabi mo ba na naging malaking epekto na hindi mo na binubuo yung round 3 mo dahil masyado ka nang naging confident ka na minsan freestyle ko ay malakas din, kayang pumatay? Hindi, lang yun. Kumbaga, siguro palusot ko na lang din yun dahil alam kong kaya. Kasi alam mo kaya. Yun pero bukod dun, yung may kapabayaan talaga, masabi kasi mo pag ba? tinignan mo yung notebook ko na sinusulatan, laging kompleto. Kahit tanong mo pa sila Patrick, sila Nico, laging kompleto talaga yung rounds ko. Hindi ko alam dahil sa likot ng utak. Kung may bitbit ako laging papel, di ba? Parang tinatry ko yung yung sa stand-up comedy. Bunot-bunot, pare. Pero, yun nga, mas maganda pa rin dumating pero may gumagawa nun no? Pero ako, lang. Ako, ganun. Para maduga, men. Maduga rin yun. Kumbaga, ang sa akin lang, minsan. Pero naalala ko may sinabi ko sa kanya, nagsabi ng basta yun, na ginagawa niya rin yun. Pero syempre, tayo, i-discute natin yung mga. Ako malupit ako. Lumaban ako sa Iloilo. Nilagay ko yung maliit kong sulatan sa inuminan ko. Basta cheat code yun, pare! Pag lumabas yung laban ko kay Sorhenyo sa Pinas Astig, may kita mo dun gumaganon ako sa baso. Pinas Astig, gago, recent lang yun. Oo. Last year. Last year ng... Ano masasabi mo sa ginawa mo na yun? Ang galing ko, men. Si Sorhenyo galit na sa akin. Alam niya, nakita niya? Oo, kasi sabi niya, hindi, kaibigan kasi. Nag-anuhan kami, sabi ko. Hindi ko kasi alam na kaibigan mo siya, pero knowing Sorhenyo parang sa battle. Ayaw niya maniwala, nag-aaway na kami. Nag-aaway talaga kami, men. Na pinaparinggan niya ako, sabi ko, para daw ako maduga kasi
nagpaparinig siya ng bars niya sa akin, na para sa akin, tapos ako daw hindi. Tapos sabi niya, hindi kami nagpansinan hanggang magkita kami sa Bacolod. Pero may mananalo ba yun? O parang promo? Wala, promo lang. diba? Pero men, festival eh. Ibig sabihin, tong ina mo, Lance, gago ko. Yun nga, parang may pag-ano rin siya. Tapos nakita niya ako, may nagsusulat ako. Doon ka pala nagsusulat. Tang ina mo, Lance, anong ginagawa mo? Kaya yan man, maniwala ka. Sabi ko, promise maganda tong laban namin. Laban natin. Tangina mo, mag-freestyle na lang din ako kasi ayoko naman maduro. Gago man, magtiwala, kaya ko to. Putang ina, mismong sa gilid ng habang di kami tinatawag, sinusulat ko pa yung last 3 lines, sabi ko. Aksa ta. Ay, nagulat siya, tangina, nag-freestyle pa ako, men. Wala, men, kumbaga. Eto, isa pa. Veteran move lang yun. Kukuhanin ko naman pagkakataon matanong sa yung mga bagay nito. Meron kasing katulad ni Zach, 2-day prep. Tapos merong ibang MC na maghahanda sila 1 linggo na lang bago yung laban. Masasabi mo ba na ginagawa mo yun dahil minsan naiisip mo na pag masyadong mahaba, pag masyadong maaga ka naghanda, maumay ka. Tapos maguguluhan ka. Tapos kapag konti na lang yung araw, dun lumalabas yung mga pinakamalalakas. Masasabi mo? Oo, kasi dun, kaya ako, ganun, cramming ako, men. Kasi nga, sobrang kawawa ako, no? Parang naipit ako sa dalawang pangit na traits na maaga ako magsulat, marami ako magsulat, tapos yung pinaka-way ko na lang para masiksik ko yung idea is cramming. Yung parang mawawalan na ako ng choice kundi isiksik to kundi wala akong may spit. Kumbaga sa dami ng oras ko, ang ginawa ko pa-intricate din siya hanggang sa hindi ko na mapasok to dito. Dahil masyadong perfecto, tapos itong parang layo na ng connection, hindi na sila magsaswak. Kumpara sa isang upuan, ano bang punchline to? Gusto kong bumalik yung apoy ni Mot, siya ay aking aapuyan. Babalik tari ng manok nyo, pero bilang talo sa sabungan. Tangina, parang gano'n eh. No? Tapos, hirap na akong ipasok. Sabi ko, putang ina, hindi ako makahanap ng ng punchline para dito. Diba parang kahit na alone itself, pwede na maging punchline. Oo. Kumbaga, yun nga, nasabi mo na mas naghahanap ka ng mas kailangan ko. Yun nga, nag-make sense na dahil sa sagot mo. Yun nga, tanong ko talaga yun bakit may mga iba yun yung nagpa-procrastinate ka ba o yung gagawin mo yung project mo sa school kapag pasahan na. Tapos maganda yung magagawa mo. Diba? Kaso nga lang, tangina yung kaya ako nagjo-joke kasi nga kagabi mo lang tinapos tapos wala kang pahinga. Ngayon sino lugi? Putang ina, kaya mo nga gawin yan pero kulang ka sa pahinga kung di ka pa mag-judgeable, diba? Men, yun lang yun eh. Parang alam ni Patrick at saka ni Nico yung kahinahan ko. Ako punchline machine ako, men. Kumbaga kahit mag-uusap tayo dito, makabuo ka ng 20 punchline. Pero kailangan ko kung yung ibang rapper kailangan ng ghostwriter, ako kailangan ko organizer. Parang ganun. Parang para lang yung utak ko ma-at-ease na okay. Tapon lang ng tapon. Siguro makakatulong sa atin kahit paano kung di pa natin afford ng secretary, di ba? Diba? Tangina. Ano makakatulong siguro? Notebook, man. Katulad kanina. Yung notebook talaga na lagi mo siyang dala kahit sa... Hindi natin gagawin yun, man. Kahit may note nga tayo sa may cellphone, di natin... Yun nga yung point. Kaya kung makakatulong siya kung gagawin natin, hindi nga natin ginagawa eh. Kumbaga. Tangina, iyon yung feeling ko sakit to ng perfectionism talaga, man. Na parang wala eh. Curse yan. May touch din talaga ng ADHD yung ganun. ADHD yan, man. Tangina kasi... Kaliwa kanan. Tinatapos mo yung unang sulat mo na naisip, puta, biglang may papasok na bago. Wala na. Oo nga, idea machine ka pero wala kang natatapos. Disorganized ka. Ngayon, kung sino gagamit na iba, sila na kukuha nila yung full potential ng line. Kasi ikaw, ka na. Parang ma-fold na yung utak mo dahil ilang overwhelmed ka na dito sa isa eh. Parang, sige, sa'yo na yun. Pero parang, yun yung curse. Feeling ko ganun si Sayed, tsaka si Balakid, tsaka si Zach na parang hanggat hindi to smooth like butter, hindi to yun. Hanggat hindi swak yung multi, hindi to yun. Hanggat di swak yung choices of words, hindi to yun. Hindi to palusot, men. Yun talaga yung curse. Hindi tamad to, men. Kasi kung tamad, siguro kung tamad ako, men, i-spit ko yung pinakamabababaw na lines. Lazy writing yun, pinakatamad.
Pag nakita mo na si Lance nag-lazy writing, puta, tamad na yun. Pero, parang... Hindi, kung pag makita nila ang Lanceta, siguro, para sa akin, nasa fan mo at kilala kita. Pag nag-lazy writing na Lanceta, tapos written siya, loss of passion na yun, pre. Makikita mo na lang, tangina mo, Lance. Diba? Bumaba ka na dyan. Pero pag nag-ano pa rin, yung nagme-make pa rin ng effort para lang makabuo ng bago para sa tao. Alam mo yun? Yun nga lang, ang kalaban talaga, yung utak. Kasi putang ina, wala na, sira na. Alam mo yun? The fuck? Round 3 ni Batas. Round 3 ni Batas. Batas, pahinga natin. Okay. Solid yun. Pagkapitik ko, di maawat. Sobrang sabaw, inang-ina. Akong baliw kay di banayad, style pamilya, di magiba. Si Aris, screwdriver pambayad, kasi ulo ko sirang-sira. Kumbaga akong tunay na may sayat, pagmamay-ari lang kita. Ako ang tunay na may sayad, pagmamay-ari lang kita. Woo! Ayun yung batas na malalim, no? Intro pa lang. Tsaka di magiba. Alam mo yun, screwdriver si Ari kasi ulo ko sirang-sira. Ako yung... Si Ari, screwdriver pambayad kasi ulo ko sirang-sira. Kumbaga ako tunay na may sayat, pagmamay-ari lang kita. Sobrang tsaka hindi malalaro. Angle, ako'y parang fishbone. Pareho tayong ilustrado pero bars mo ang pang-disco. Fuck your rap skill, brother. Sa flow akong sick bro, bitch ka lang na sumayan. What's postpartum syndrome? What's postpartum syndrome? Sa flow akong sick bro, bitch ka lang na sumayan. What's postpartum syndrome? Battles mo, bawat titig ay panlumo. Walang lyrical na dunong. Panay bitin lang sa dulo. Parang titig flat ang ulo. Supply, hindi ka natuto. Kaya doon mo makikita na may mga pagkakataon na may mga MC talaga na nagsusulat sila ng yung intricate yung at napakaganda nung bilang niya, parang holo na siya. O minsan holo rhyme pa pero bilang kasi yung pero alam mo na hindi bilang yung syllable. Pero hindi perfect. Alam mo na nung sinulat yon, inano pa kung sino mauuna. Kaya minsan mawawala yung inahanap nila yung susunod na tinuro ko na yun dati sa mga yung bago-bago pa. Sabi ko, kailangan nyo lang naman palawakin yung nyo kung gusto nyo maging puncher, palawakin nyo yung vocabulary nyo. Tapos maglista lang kayo ng rhyme. Tapos, alam mo yun? Tulad na parang hinahanap niya yung kasunod. Kasi naka-order Parang titing flat ng ulo. Tangina. Ba't naman? Bakit naman flat naman? What's postpartum syndrome? Battles mo, bawat titig ay panlumo. Walang lyrical na dulo. Panay bitin lang sa dulo. Parang titig flat ang ulo. Supply, hindi ka natuto. Kaya si baka initak na puno. Kurap ka na biligyan ng tulo. Walang payag yan, singit lang na sumo. Bakit kang dibdiba ng husto? Flatline hinaharap, Brad Pitt sa ang suso. Image sa pakul mo. Bakla, si Sayad, lips na sa nguso. Pamapasusto, nakabibiyak ng bungo. Paano ako ay nang titibag sa ulo? Ang pagkakasang kinila ng Diyos nyo. Versus ko ang happy Biblia ang uso. Bawal ang tigil sa pagluso. Sa mga binitawang suntok. Si Sarap, sinigang ang luto. Mas mati, di ba kaprusko? Di na mapigilan ang gusto. Na parang dinig na puso. Utol, kaya tigil ka na yuko. Tama ang tutulo. Sayang. Estilo ko ay pang di na punto. Horror parang living na bulto. Mga horror. Akong kakain plasma. Ako nang bubutas ng tuktok. Ikay gatas na dilata. Bawat niya mapuro-bora lang. Ikay tatak, migasa, tiglok ka sa dahil sa cash na parang pitaka. Sinong sinong balas. Kita naman sa itsura ng mukha mo. Lana, sinagasana. Kung dito mismo ikaw ay burado. Di tayo magkapantas. Ako Panginoon, ikay sana Kristiyano. At tandaan mo ako ang batas. Ako ang kasi... Wala. Inoberan na. Wala kang magagawa pag ginanong ka ni Batas man ng inong yun. Pero meron akong tanong paulit man. Anong masasabi mo sa ganung ginagawa ni Batas na
Flow? Hindi. Meron siyang nilalabag eh. Yung... Bungo. Yung... Bungo. Diction. Anong yung stress side, nililipat niya. Anong side mo dun? Kung sa kanya okay lang naman, pero... Sa style niya, dahil siya si Batas talagang... ox lang. Ikaw yun eh. Style mo yun eh. Pero ako as a fan, may tanong ako na sa katulad mo. Mamaya. Ako parang pare. Kasi minsan hindi talaga... tinatanong tayo, di ba? Yung kanyari, yung... dila ko matalim parang... Hindi natin alam. Kasi nga, hindi mo alam kung binali yung pronunciation niya, diba? Binali niya. Yun yung sa akin. Kumbaga, naging purista ako sa ganyan dahil kahit kagrupo ko si Kuya Byron, si Kamandag, may siya, may ganun yung parang dapat larga. Kumbaga sa akin, nag-iiba yung context. Lalo ako, men. Sa kanya kasi naging classic, style niya talaga eh. Tsaka sulat, men. Sulat sila nakabase. Maging niya na eh. Kaya, kumbaga nagamit niyang costume yun eh. Pero somehow, alam natin may binibreak siyang rules. Oo. Na nagamit niya lang para sa style niya sobrang effective. Para sa kanya lang. Pero anong masasabi mo dun? Bilang ikaw, masasabi mong hindi mo sinasakripisyo yung... Hindi pwede. Hindi pwede. Kumbaga, may paliwanag ako dyan kung iibahin, parehas man ng rhyme according sa spelling. Kailangan mo baliin. Si Poison nakita ko, ginagawa yan. Kumbaga, pagka hindi swak, babagalan niya yung flow. Para lang pumasok. Nang hindi, yung hindi awkward. Na maaaring hindi niya magawa kung hindi nilabag ni Batas yung... kunyari, Kung hindi nilabag ni Batas yung... Kung hindi niya sinacrifice yun ngayon, in-experiment niya, na-evolve niya na pwede pala. Sa kanya kasi pwede. Una niyan sa keyboard pa lang, may nakikita mo may yung E na sa may... taas. Ibig sabihin, may stress proper. May yun. proper pronunciation. Yun nga yun. Yung ako, ox lang sa akin, pero hindi ox sa'yo. Sa akin, hindi ox. Kumbaga, standard ko sa sarili ko. Kasi malalim na sulat ko. Ako rin, hindi naman sa pero as a fan muli, hindi rin siya, yun nga, para sa akin may binibreak na rule. Pero, iba kasi, dahil si Batas siya eh. Sa kanya kasi. Pero kung ibang gagawa nun, para sa akin, mali talaga. Tsaka lalo sa amin na, kami nila Sayad na nakaasa sa second double meaning. Kumbaga, kung yung line ko hindi na nga siya accessible tapos mali pa yung diction ko at pronunciation, mas lalo maliligaw yung linya. Mismo. Lalo kapag may wordplay doon sa linya. Yun nga. Pagka dumating sa umabot yung style ko sa kumbaga, pag sinanay mo sarili mo sa hardest difficulty, yun na yung pinaka-normal mo. Mismo. Ngayon, pagka binigyan mo ng ng reason or excuse yung style na ganun, magre-retain ka doon. Kunyari, umabot sa point na sa Diamanteng Magaspang meron ako doon sa pwede ko naman ibahin yung bali. Na nalaro ko pa yun na ilagang baka. Mailagang baka nailagang napagkula sa dati ilahan na pa naabot ng duro kaliwaan tabla pagkawo tuto kabila ang baba na paglutang tunog paglitaw na wala babato na nuot na ilagang baka pagpasok sa loob kabilang ka na nga. Pagpasok sa loob kabilang ka na nga nasa pulang bubong na iwasan pabawasan na buksang tuktok ng dilatang mata. Ng dilatang mata. Ang isa sa ang pinaka point niyan, pwede kang maging super intricate. Intricate, super complicated, which is gift. Ang cons niya, hindi ka na makakabalik sa normal. Yun na yun. Diba? Yun yung cons nun. Ngayon, tama lang yung ginawa ni Batas dahil kung nagpa-super intricate siya na puta, mahirapan siya mag-produce dahil magiging ang tendency sa sobrang perfectionismo hanggat hindi fully furnished tong bara na to, hindi mo siya ilalabas. Mismo. Tulad ng sinabi ni Sayad. Di ba? Puro suntok walang buwelo. Diba? Pero, ang daming suntok. Sa pulga. Tulad nun, sobrang lakas ng, sabi natin, southpaw ka, tapos sobrang lakas ng kaliwa mo, pero, yung kaliwa mo, minsan lang siya lumalabas, tumatama tulad ng kay Sayad. Tapos, sabang si,
1-2, 1-2, 1-2. Tapos Jab straight, tapos di ba? boxing ano yan, boxing... Kahit hindi persado, di ba? Parang boxing, judging ng boxing, di ba? Parang mas nagmamatter yung sa dami ng suntok din. Kung aabot sa decision. Di ba? Dahil may power, kung yung boxing may na power to, punch man eh. kung pwede talaga mabaliktad ng isang punch, baka wala pang talo si Sayed, pre. Oo. Di ba? Nakakainis. Di ba? Sayang eh, parang... Pero still, classic pa rin dahil... Mismo. Yung 1 na yun, yung magnitude niya hanggang 3. Di ba? Parang... Hindi ka nga nangihinayang eh, kasi okay yung 1 ah. Di ba? Parang, sige okay na matalo ka kasi yung 1 na yun, katumbas nun, 3 round, parang gano'n. Pero still... Tsaka naging daan pa rin ni Batas yung para makagawa ng history, di ba? Tsaka mayabang yung Batas, men. Solid talaga. Talaga. Solid. So, isa na naman pong araw ng isarap yon. Marami na naman tayo natutunan, guys. At paring YG, meron ka bang Yung pa rin, yung yung EP ko na palabas. May lumabas na dalawa. Yeah. Yung Let Them Talk, yun, check nyo muna yun. At saka, malamang 27. marami pa sa inyong di check ng music video namin yung kasama ko si Lanceta. Tapos 27, naglabas ako ng visualizer. Kasabay kong ilalapag yung buong EP sa lahat ng streaming platforms. Let's go. Maglalapag ako ng isang... hugot ako doon, mag-music video ako. Kasama ko isang flip-top MC din. Hoy! Yeah! Na malupit. Pinagpala din na makatrabaho yung mga to. Maraming salamat. So yun guys, isa na namang araw ng malupit na Break It Down. Break It Down yan. At kita-kits tayo ulit sa susunod na episode ng It's a Wrap. God bless.